Sa mga nagdaang kabanata ay nagtungo na nga si Xiao Chen sa kanyang High Hall upang i-refine ang kapangyarihan na binibigay nito at upang mas mapataas pa ang kanyang cultivation. Mabilis din na lumipas ang 6 na buwan sa Wushen Peak, na kung saan nagmamadaling naglalakad si Sword Ghost upang mag-ulat sa kanyang master na si Li Yunfei. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa kwarto ni Li Yunfei, at agad din niya iniulat ang kanyang natuklasan. Kanyang sinabi na nitong mga nakaraang araw, maraming kataas-taasang nilalang ang nakalusot sa Immortal Realm. Bahagya namang namangha si Li Yunfei nang kanya itong marinig. Sinabi din ni Sword Ghost na tama ang hula ng kanyang master, na ito ang lahat ng mga tao na tumakas sa ibang mga rehiyon. At ang dahilan kung bakit sila nakalusot sa Immortal Realm ay dahil din sa dinalisay nila ang kapangyarihan sa labas ng kaharian. Matapos marinig ito ni Li Yunfei ay agad niyang sinabihan si Sword Ghost na kung ganun ay umalis na sila. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Sword Ghost. Mabilis din silang nag-teleport patungo sa kanilang misyon. Samantala sa kabilang banda sa loob ng Supreme Hall ay nandito pa din si Xiao Chen. At makalipas pa ang ilang sandali ay iminulat niya na ang kanyang mata at kanya ding nasabi na kalahating buwan lang nakakagulat, na pinahintulutan siyang makapasok sa ikalimang antas ng immortalidad. Agad na din siyang tumayo sa kanyang High Hall, at pumasok sa kanyang kwarto upang makita si Black. At nang makapasok siya ay agad na bumungad sa kanya si Black. Napansin naman ni Black ang malaking pagbabago kay Xiao Chen kaya naman kanyang sinabi na lumalakas ang iyong cultivation, at hindi niya na rin kayang makipagsabayan sa ating bida. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang iyong tribo ay may lakas na hindi mas mahina kaysa sa Bone Dragon. Kaya huwag itong mag-alala dahil lalakas ito. May naalala naman si Black kaya't kanyang sinabi kay Xiao Chen na meron siyang ipapakilalang isang kaibigan. Natuwa naman si Xiao Chen kaya't kanyang sinabi kay Black na kung mayroon din ba itong kaibigan. Agad naman na pinalabas ni Black ang kanyang kaibigan na isa ding three-eyed wolf. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay bahagya niya itong nakilala, kaya naman kanyang sinabi na mukhang pamilyar ito sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Black na si Xiao Hong ay kaapo-apuhan din ng angkan ng Tanlang tulad niya, ngunit ang kanyang kadugo ay hindi kasing dalisay ng sa kanya, kaya siya ay kinulong ng 4 na hari ng Outer Domain. Pagkamatay ng 4 na hari sa labas ng rehiyon, nagkataon ding nanatili dito si Xiao Hong. At sa iyong seclusion ay natagpuan niya ito. Nagtaka naman si Xiao Chen sa pangalan nito kaya naman tinanong niya si Black na kung ito ba ang pangalan na ibinigay ni Black. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Black dahil tinawag siyang Xiao Hong ng kanyang bagong kaibigan. Kanya din itong binutukan at sinabihan na ang pangalan nito ay Xiao Hong at dapat niya itong tandaan. Napaiyak naman si Xiao Hong habang tumutubo ang bukol sa ulo. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pangalang ito ay hindi na masama. Ipinaalam din ni Black kay Xiao Chen na sa panahong ito, sinabi sa kanya ni Xiao Hong ang maraming bagay mula sa labas ng mundo at tinulungan siyang gisingin ang higit pa sa mga lihim ng cultivation ng Greedy Wolf Clan. Namangha naman si Xiao Chen nang kanya itong marinig. Sinabi naman ni Xiao Hong na sa totoo lang, ay may paraan ang Greedy Wolf Clan para mabilis na mapabuti ang kanilang antas ng cultivation. Naging interesado naman si Xiao Chen kaya't kanyang sinabi na kung pwede bang sabihin ito sa kanya. Nagsalita naman si Black na hanggat maaari nilang lumunin ang mga extraterrestrial na nilalang, ang Greedy Wolf Clan ay maaaring mabilis na maging mas malakas, higit na nahihigitan ng kahusayan ang paglamon ng mga likas na materyales at kayamanan. Dagdag pa ni Black na gusto niyang samahan din siya ni Xiao Chen sa paglalakbay sa labas ng mga extraterrestrial na nilalang. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na alam niyang problema ito ni Black. Ipinaalam naman ni Xiao Hong na ang teritoryo sa labas ng domain ay malawak, at kung ito ay nasa gilid lamang ng domain, hindi nito maaabala ang Bone Dragon o ang tunay na malakas sa labas ng domain. Kinumbinse naman ni Black si Xiao Chen na samahan siya nito. Muli namang nagsalita si Xiao Hong na masyado siyang pamilyar sa labas ng mundo. Kaya hanggat kasama siya dito magiging maayos ang lahat. Bukod pa rito gusto din naman niyang maging malakas din. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na kung gayon ang kaso ay sasama siya upang makita din ito. Natuwa naman si Black nang kanyang itong marinig, ipinaalam din ni Xiao Chen na para mabuksan ang pinto sa labas ng mundo, kailangan nila ang tulong ni Li Yunfei, kaya mas mabuting hanapin na muna nila ito. Ngunit makalipas pa ang ilang sandali ay hindi nila mahanap si Li Yunfei.
Kaya naman kanya nang ginamit ang kanyang communication stone upang ipaalam kay Leon Fei na nagtutungo siya sa labas ng domain. Inilipat naman ang eksena na kung saan pinaslang ni Leon Fei ang mga taksil, at sinabihan din niya ang mga ito na bilang isang sangkatauhan, ngunit naghahanap ng kanlungan sa labas ng domain, magkasala ng isang krimen kung saan ang isa ay karapat-dapat na mamatay ng 10,000 kamatayan. Ngunit naputol naman ang kanyang mga sinasabi nang biglang tumunog ang communication stone. Napansin naman niya na nagmula sa kanyang senior brother ang mensahe. Matapos din niyang basahin ang mensahe ay nasabi na lang niya na kung ano naman ang gagawin ni senior brother sa labas ng teritoryo sa pagkakataong ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na bumalik muna ito upang kanyang ipaliwanag ito ng detalyado. Naging seryoso naman si Leon Fei nang kanya itong mabasa. Ngunit upang malaman niya ang dahilan ng kanyang senior brother ay agad na siyang naglakad pabalik. Sinabihan din niya ang ating bida na babalik siya sa lalong madaling panahon. Makalipas pa ang ilang sandali sa Shushan Mountain Villa ay nakabalik na si Leon Fei. Nang makapasok din siya ay agad niyang tinanong ang kanyang senior brother na kung anong gamot ang binibenta nito sa gourd. Hindi naman sumagot si Xiao Chen sa biro ni Leon Fei bagkus ay sinabihan niya si Black na ipaliwanag nito ang dahilan niya. Naglakad naman si Black na parang tao at kanyang tinawag si Leon Fei na junior brother. Ngunit sa kanyang ginawa ay agad naman siyang sinuntok ni Leon Fei sa ulo. At kanyang sinabihan ito na kung anong tinawag sa kanya nito. Nagpaliwanag naman si Black habang napapaiyak na siya ang mabuting kaibigan ni Xiao Chen. Kaya anong mali na tawagin siya nitong junior brother. Ngunit sa kanyang sinagot ay agad naman na nagpalabas si Leon Fei ng kanyang killing intent. Nang maramdaman naman ito ni Black ay agad niyang binago ang kanyang pagsasalita upang hindi na subukan ang kanyang nais. At kanyang ipinaliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit sila maglalakbay sa labas ng domain. Matapos ang paliwanag ni Black ay naintindihan naman agad ito ni Leon Fei. Naisip din niya na siguro naman ay totoo ang sinabi ng maliit na asong ito. Kaya naman dahil dito ay agad niya nang inilabas ang isang artifact at kanyang sinabi kay Xiao Chen na sa tulong ng item na ito ay mabubuksan nila ang pintuan sa labas ng domain. Pinayuhan din ni Leon Fei ang kanyang senior brother, na gayunpaman, ang isa ay dapat na maging maingat at manatili lamang sa labas ng domain, hindi kailanman pumunta sa malalim sa buhay ng mga tao. Agad naman na sinabi ng ating bida sa kanyang junior brother na huwag itong mag-alala. Matapos din na makuha ni Xiao Chen ang artifact ay agad niyang sinabihan ang dalawa na umalis na sila. Naging seryoso naman si Leon Fei dahil sa hindi niya alam kung tama ba ang desisyong ito. Samantala agad naman na ginamit ni Xiao Chen ang artifact at sinabihan niya si Black na kung handa na ba ito. Agad naman na tumanggo si Black, sinyalas na handa na siya. Nang makita naman ni Xiao Chen ang pagtango ni Black ay agad niya namang inihagis ang artifact. Kasabay nito ay gumawa ito ng isang lagusan sa kanilang itaas. Agad din silang pumasok dito bago pa man magsara ang pintuan. Inilipat naman ang eksena sa labas ng domain na kung saan makikita ang matataas na bato at kakaibang kalawakan. At maya-maya lang din ay lumabas na din ang tatlo sa lugar na ito. Nang makita naman ni Xiao Chen ang kapaligiran ay namangha siya dito. Dahil sa ang mga bato palamang dito ay hindi na basta-basta. Tinanong din niya ang dalawa na kung ito na ba ang labas ng domain, at halos wala ng anumang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Kinuha din niya ang isang bato dahil napansin niya na may kakaiba dito. At nang makumpirma niya ito ay kanyang sinabi na ngunit itong ordinaryong bato sa lupa ay isang makalupang hakbang din. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay talagang mahiwaga. Sinabi naman ni Xiao Hong na lampas sa malawak na teritoryo, ito ang pinaka-marginal na lugar sa labas ng domain. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na mangyaring ipaliwanag ng detalyado ang lugar na ito sa kanya. Agad naman na ipinaliwanag ni Xiao Hong na ang kalawakan sa kabila ng ating mga hangganan, kahit siya hindi niya alam kung gaano kalawak talaga ito. Gayunpaman, ang mga extraterrestrial na nilalang ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa teritoryo at nabubuhay mula sa labas hanggang sa loob ayon sa kanilang lakas. Tayo ay kasalukuyang nasa marginal zone, na isa ring pinakamahinang lugar para sa extraterrestrial na buhay. Sa labas ng rehiyon, maaari itong halos nahahati sa 7 lugar, na ang bawat isa ay pinaghihiwalay ng isang maapoy na ilog. Kung ang cultivation ng isang tao ay hindi sapat, hanggat sila ay pumasok dito,
sila ay agad na mawawala sa manipis na hangin. Naging seryoso ang ating bida nang kanya itong marinig. Muling ipinaalam ni Xiaohong na ang pinakamalakas na extraterrestrial na nilalang ay tumutugma sa pinakamataas na realm ng iyong sangkatauhan. At ang susunod ay immortal na antas 1 hanggang immortal na antas 6. Na masasabi natin, sa pinaka-core area sa labas ng domain, lahat ng nilalang ay nasa immortal na ika-6 na antas ng realm. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sa labas ng rehiyon ay talagang nakakatakot. Nagpahayag naman si Black na ang mga panlabas na nilalang ay may mahinang cultivation at may kaunting epekto sa akin. Inihayag din ni Xiaohong na ang kasalukuyang pisikal na lakas ay hindi mabisang mapapabuti sa pamamagitan lamang ng paglamon ng mga extraterrestrial na nilalang dito, kahit isang walang kamatayang nilalang ang kailangang lamunin. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay ikinatuwa niya at kanyang sinabihan ang dalawa na kung gayon ang kaso ay magpatuloy na sila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay agad na silang naghanap ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang mga sandali nilang paglalakbay ay nakita nila ang tinatawag na Fierce River. At habang dahan-dahan na lumalapit si Xiao Chen ay hindi niya maiwasang namamangha dito. Ngunit mas lalo naman siyang namangha nang biglang magsidatingan ang mga nilalang. Mabilis na nag-uunahan ang mga ito patungo sa nag-aalab na lawa. Sa puntong ito ay nagtataka na si Xiao Chen na kung anong nangyayari sa mga nilalang na ito. Kaya't kanyang tinanong si Xiaohong na kung ano ang sitwasyong ito. Agad naman na sumagot si Xiaohong na halos walang katalinuhan ang pinakamalawak na extraterrestrial na nilalang. Ang pagtawid sa ilog ng apoy ay parang likas sa kanila. Dagdag pa ni Xiaohong na hanggat ang mga nilalang na nasa hustong gulang na ay tuloy-tuloy na nilang susunggaban ito. Napaisip naman si Xiao Chen na ang kaligtasan ng pinakamatibay sa rehiyong ito ay tila malalim na nakaukit sa mga kaluluwa ng mga extraterrestrial na nilalang. May napansin naman si Black sa kabilang banda kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na magmadali na silang magtungo sa kabila. Nang maunawaan naman ni Xiao Chen ang ibig sabihin ni Black ay sinang-ayunan niya na agad ito. Agad silang tumalon sa kabilang banda upang tignan ang nakita ni Black. Nagpatuloy ang kanilang paglipad sa kabilang banda habang mapapansin ang nag-aalab na lawa na sobrang delikado. At nang makatawid sila sa kabilang banda ay napansin na naman ni Xiao Chen ang mga ordinaryong bato. Kaya't kanyang nasabi na lang na ang ordinaryong bato dito ay isang makalangit na hakbang din. Samantala binalaan naman ni Black ang dalawa na parating na ang mga nilalang. Maririnig naman ang dagungdong ng mga nilalang na palapit sa kanila. Ilang sandali pa ay makikita na ang mga nilalang na kung tawagin ay Venomous Scorpion. Nasa gitna din nito ang kanilang hari na naglalabas ng aura. Sinabi naman ni Xiaohong na ito ay isang makamandag na alakdan, na naglalaman ng mga nakakalaso na sangkap sa katawan nito, kahit na ang individual ay hindi masyadong malakas. Ngunit ang mga nilalang na ito ay pinakamahusay sa pangkatang labanan at itinuturing na nangingibabaw na puwersa sa lugar na ito. Lalamunan ng mga makamandag na alakdan ang kanilang sariling uri at patuloy na magpapalakas sa kanilang sarili, na ang pinakamalakas ay patuloy na pinipili sa pamamagitan ng proseso ng kaligtasan ng pinakamatibay. At sila rin ang kanilang hari. Samantala naglalaway namang sinabi ni Black kay Xiao Chen na huwag na itong gumawa ng hakbang at hayaan siya na ang umasikaso sa mga ito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung ganoon ay dapat mabilis na panalo ito. Agad naman na nag-transform si Black sa kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos ay sumugod na din siya habang naglalabas ng kanyang aura. Ginamit din niya ang kanyang abilidad na kayang gumawa ng ilang mga atake ng kidlat. Naging alerto naman ang Venomous Scorpion nang makita niya ang palapit ni Black. Tinuwanan naman ni Black ang Venomous Scorpion habang kanya itong pinagmamasdan. Nang makalapit si Black sa harap ng Venomous Scorpion ay naging seryoso ito. Kanya ding pinakawala ng kanyang puwersa upang labanan si Black. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi nagtagumpay dahil sa ginamit din ni Black ang kanyang puwersa at sa lakas nito ay hindi ito kinaya ng Venomous Scorpion. Ginawa naman itong pagkakataon ni Black upang sunggaban ang Venomous Scorpion dahil hindi na ito makagalaw. Natuwa naman si Black matapos niyang malunok ang Venomous Scorpion. Dahan-dahan din siyang lumapit kay Xiao Chen na para bang may gusto itong ibigay. Nang makalapit siya ay agad niyang inilabas ang isang item na may mataas na kalidad. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay namangha siya dito. Ipinaliwanag naman ni Black kay Xiao Chen na ito ang venomous na karayam ng malaking puting scorpion.
Sinabi din niya na hindi niya ito matuno. Sinabi naman ni Xiao Chen habang kanyang pinagmamasdan ang karayom na ito ay nasa antas ng Heavenly Masterpiece. At kukunin niya ito. Agad niyang inilabas ang kanyang storage ring upang itago ito. Sinabihan naman sila ni Xiao Hong na ang ibang mga hari sa lugar na ito ay isang higanteng unggoy, at ito ang kanilang pakay sa lugar na ito. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na kung gayon ang kaso ay magpatuloy na muli sila. Agad din silang lumipad upang mas mapadali ang kanilang paghahanap ng higanteng unggoy. Sa kabilang banda naman na kung saan daang milya ang layo, ay makikita dito ang isa sa mga general ng Bone Giant Dragon na kung tawagin ay Purple Snake King at kausap niya ang isa pang ahas. Sinabihan din ng maliit na ahas ang Purple Snake King na kung anong sa mga utos mula sa Bone Dragon Lord, at pinayuhan din niya ito na hindi dapat nila pabayaan ang kanilang pagbabantay at lamunin ang mga peripheral na nilalang, kung sakaling gusto nilang malaman ito. Nagtanong naman ang lilang ahas na kung gaano kalayo ito sa kuweba ng mga matatanda. At hanggat mag-iingat sila ay hindi sila madidiscover ng mga ito. Hindi naman na ito itinanggi ng maliit na ahas at kanyang sinabi na tama ang sinabi ng lilang ahas. Samantala sa kabilang banda ay nakarating na sila Xiao Chen dito. Ipinaalam naman ni Xiao Hong na ito ang pugad ng higanteng unggoy. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen at pinakiramdaman niya lang ang lugar. Nagpapatuloy ang kanilang paglalakad sa pugad ng malaking unggoy habang nakataas ang kanilang bantay. Makalipas pa ang ilang sandaling paglalakad ay nakaamoy ng dugo ang ating bida. Kaya naman agad niya itong tinignan upang makita ang nangyayari. Ngunit sumambulat sa kanila ang maraming patay na unggoy. Nagtataka din si Xiao Hong na kung lahat ba sila ay miyembro ng Great Ape Tribe. At malaking tanong din sa kanya na kung napatay ba ang higanteng unggoy na iyon. Mayabang namang sinabi ni Black na eksakto, kung mas malakas sila, mas mabuti ito para sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Hong na sa tuktok ng bundok, mayroong isang napakalakas na nilalang. Sa kabilang banda naman ay naamoy ng Purple Snake King sila Xiao Chen. Kaya naman nagkaroon ito ng matinding reaksyon na ipinagtaka ng maliit na ahas. Kaya naman agad siyang nagtanong sa Purple Snake King na kung anong nangyayari sa kanya. Agad naman na sinabi ng Purple Snake King na nakaamoy siya ng nakakadiring amoy. Samantala nagkaroon na din ng matinding reaksyon si Xiao Hong dahil nakumpirma niya na kung sino ang nilalang na nasa tuktok ng bundok, ipinalam niya sa dalawa na ito ang Purple Snake King. Nagtanong naman si Black na kung sino ang Purple Snake King na ito. Sumagot naman agad si Xiao Hong habang pinagpapawisan na ang Purple Snake King ay isa sa pinakamakapangyarihang individual sa ilalim ng utos ng Bone Dragon. Ang asensya ng Purple Snake King ay ang lumulunok na ahas, na naging pinakamataas na Divine Beast sa Supreme Realm mula nang ipanganak. At pagkatapos sumuko sa Bone Dragon, ang kanyang cultivation level ay patuloy na umakyat, at ngayon siya ay hindi bababa sa ikapitong antas ng Immortal Realm. Ngunit ang hindi maintindihan lang ni Xiao Hong na kung bakit ito nagpakita dito. Naging seryoso naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na isang Immortal Realm sa ikapitong yugto, at isa ring mahusay na general sa ilalim ng utos ng Bone Dragon. Naalala naman ni Xiao Hing na itong Purple Snake King ay may magandang relasyon sa Red Armor na pinatay mo noon. Bahagya naman nagtataka si Xiao Chen kaya't kanyang sinabi na dahil ang Red Armor at ang Purple Snake King ay parehong mga general sa ilalim ng utos ng Bone Dragon, bakit ang lakas ng Red Armor ay napakalayo kaysa sa Purple Snake King. Inihayag naman ni Xiao Hong na nang mapunta ang Red Armor sa Nine Realms, isinakripisyo niya ang kanyang sariling lifespan at cultivation upang subukang mabuksan ang pintuan, kahit na ang cultivation level ng Red Armor ay hindi kasing ganda ng Purple Snake King, ito ay hindi bababa sa 6 na antas ng Immortal Realm, gayunpaman, pagkatapos maabot ang 9 na realm, ang cultivation level nito ay hindi kahit isang level ng Immortal Realm. Naunawaan naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Xiao Hong, ngunit tinanong niya rin ito na kung may iba pa bang malalakas na nilalang sa ilalim ng utos ng Bone Dragon. Ipinaliwanag naman ni Xiao Hong na sa ilalim ng utos ng Bone Dragon, mayroong 4 na nangungunang general, katulad ng makalangit na hari ng tigre, ang haring matulin na agila, at ang Purple Snake King, at ang Red Armor King. Sa kanila ang makalangit na hari ng tigre ay ang pinakanakakatakot, na may lakas na umabot ng hindi bababa sa 8 antas ng Immortal Realm na sinusundan ng matulin na haring agila, na may lakas na hindi bababa sa ikapitong antas ng Immortal na kaharian.
Ayon din sa teorya ni Xiaohong na ang Purple Snake King ay hindi kailanman lilito dito. Kaya hindi niya talaga maintindihan kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang Purple Snake King na nasa ikapitong yugto, ay hindi pa tugma para sa atin sa sandaling ito. Sinabihan din ni Xiao Chen si Black na lapitan na nila ito. Agad silang nagtungo sa kinaroroonan ng Purple Snake King. Ngunit napahinto naman si Xiao Chen nang makaramdam siya ng kakaiba. Kaya sinabi niya sa dalawa na parang may mali dito. Agad din naman na sinabi ni Black na sa tingin din niya ay may hindi rin tama. Pakiramdam din ba nila ay paikot-ikot lamang sila sa isang lugar? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi ni Black dahil talagang paikot-ikot lamang sila sa isang lugar. Na sa madaling salita, nakulong sila sa ilang uri ng hadlang. Ngunit bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang kanilang kinatatayuan. At bigla itong gumuho na kanilang ikinagulat at kasabay ng pagbabago ng lugar na hindi nila inaasahan. Nang makalapag sila ay may napagtanto si Xiao Chen sa kanilang kinalalagyan. Kaya't kanyang sinabihan ng dalawa na nasa loob sila ng katawan ng Purple Snake King. Nagulat naman dito si Black nang kanya itong marinig. Napatingala naman sila nang sabihin ng Purple Snake King na ang mabuting batang ito ay talagang natuklasan ang kanilang kinalalagyan. Wala din ito sa Siyam na Kaharian, ngunit nangangahas na lumabas sa kanyang nasasakupan, kaya masasabi niyang tunay na walang alam sa buhay at kamatayan ang batang ito, kung hindi siya nagkakamali, ikaw ang pumatay sa taong nakasuot ng red armor. Hindi naman ito itinanggi ni Xiao Chen at kanyang sinabi na tama ang sinabi nito. Nagalak naman ang Purple Snake King nang kanya itong marinig, sinabi din niya na matalik silang magkaibigan ni Red Armor. Kaya dapat ay binasag niya na ang katawan nito sa peraso. Ngunit napagpasyahan niya munang ibigay ito sa Lord Bone Dragon para itapon. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay napatawa siya at kanyang sinabihan ang Purple Snake King na kung may lakas ng loob ito ay subukan niya. Kasabay din ito ay inilabas na ni Xiao Chen ang kanyang aura. Natatawa din ito habang naghahanda na gumawa ng isang malakas na atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya nang pinakawalan ang kanyang atake. Nang sandaling tumama ito sa katawan ng Purple Snake King ay nagkaroon ng malakas na impact dito. Hindi lang ito dahil sa bahagya ding nagkaroon ng pagkabitak-bitik ang katawan nito. Napasigaw naman ang Purple Snake King dahil sa dulot ng sakit ng ginawa ng ating bida. Minura din niya si Xiao Chen dahil sa hindi niya inaasahan na ganito ang sasapitin niya. Sinabihan naman ng ating bida ang Purple Snake King na hayaan mo akong tingnan ang iyong mga organo at tingnan kung makatiis sila ng ilang suntok mula sa kanya. Muling napasigaw ang Purple Snake King sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Kaya naman hindi niya natiis ito at kanya inilabas ang tatlo dahil sa hindi niya nakaya ang ginagawa nito. Agad naman na lumayo ang tatlo at naghanda sa magiging hakbang ng Purple Snake King. Sinabihan naman ng Purple Snake King si Xiao Chen na parang mali ang desisyon na ibigay ito sa Lord Bone Dragon. At kung iyon din ang kaso ay ipaghihiganti niya si Red Armor dito. Matapos naman siyang magsalita ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake. At ang atakeng ito ay delikado dahil tinatawag niya itong poisonous gas na kaya matuno ang madimpian nito. Binalaan naman ni Xiaohong ang dalawa na ito ang poisonous gas ng Purple Snake King. At kung hinawakan mo ito ay agad na mamamatay ka. Agad naman na inihanda ni Xiao Chen ang kanyang God's Eye upang gumawa ng atake. Matapos din niya itong ihanda ay agad niya na itong pinakawalan. Dahil dito ay bahagyang nagkaroon ng daan sa makapal na poisonous gas. Ginamit din itong pagkakataon ni Xiao Chen upang makalapit sa Purple Snake King. At nang makalapit siya ay agad niya itong inatake sa mukha. Namangha naman ang Purple Snake King sa lakas ng suntok ni Xiao Chen. Ngunit dahil sa tigas ng balat nito ay wala itong naging pinsala. Kasabay din nito ay inatake siya ng Purple Snake King, dahil dito ay tumilapon ng bahagya ang ating bida. Habang nangyayari ito ay nasabi na lang ni Xiao Chen na ang katawan ng Purple Snake King ay talagang napakatigas. Nang makalapag siya sa lupa ay naging seryoso siya dahil nga talaga basta-basta ang Purple Snake King. Niyabangan naman siya nito na kung talaga bang ang Immortal Realm na nasa yugto ng ikalima ay magagawang mawasak ang kanyang balat. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang dalawa na mauna ang mga itong umalis. Hindi naman nakinig si Black sa sinabi ni Xiao Chen bagkus ay nagpalabas lang ito kanyang aura. Sinabihan din niya lumaban sila ng sabay, na agad namang sinang-ayunan ni Xiaohong.
Ngunit mariin namang sinabi ni Xiao Chen na ang taong ito ay nasa ikapitong antas ng Immortal Realm, at ang pananatili dito sa sandaling ito ay hindi makakatulong sa kanya. Kaya naman sa pangalawang sandali ay sinabihan niya ang dalawa na umalis na ang mga ito at hahabol na lang siya sa lalong madaling panahon. Wala namang magawa si Black kung hindi ang mina sa kanilang sitwasyon. Ngunit bago sila umalis ay sinabihan niya si Xiao Chen na ingatan nito ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay agad na silang umalis sa lugar upang hindi na makaabala sa laban ng dalawa. Nang makita naman ni Xiao Chen na nakalayo na ang dalawa ay agad niyang sinabihan ang Purple Snake King na ipagpatuloy na muli ang kanilang laban. Mayabang naman siyang sinabihan ng Purple Snake King na kung gusto ba nitong mamatay ng mag-isa. Ngunit sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na hindi siya interesado na mamatay. Pinuri naman ng Purple Snake King si Xiao Chen na dahil sa kanyang nakikita ay may mahusay na pagkakaibigan ito ng Greedy Wolf Clan. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen sa sinabi ng Purple Snake King. Muling nagsalita ang Purple Snake King na ang dating Bone Dragon Lord at ang hari ng Greedy Wolf Clan ay mahuhusay ding magkaibigan. Sa kasamaang palad, ang Greedy Wolf Clan ay likas na atresado at kasuklam-suklam. Sinabihan din niya si Xiao Chen na sayang at hindi ito nagkaroon ng pagkakataong mabuhay hanggang sa araw na iyon. Na mabuhay hanggang sa araw na masasaksihan mo ng sarili mong mga mata ang pagtataksil ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ninas naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na masyado na itong maraming sinasabi. Pinayuhan din niya ito na magpatuloy na sila at bibigyan niya ito ng 3 atake. Nang marinig naman ito ng Purple Snake King ay kanyang sinabihan ang ating bida na masyado itong mayabang. Kasabay noon ay agad siyang nagpakawalan ng kanyang atake kay Xiao Chen. Matapos ang atake ng Purple Snake King ay sinabihan niya ito na kung ito na ba ang ikapitong yugto ng Immortal Realm. Ngunit nagkamali ang ating bida dahil nagulat siya nang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Kaya naman sa puntong ito ay hindi maunawaan ni Xiao Chen na kung ano ang dahilan dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nang makita niya ang kanyang kamay na nag-iba na ang kulay nito ay naiinis niyang sinabi na ang dugo ay naglalaman ng mga lubhang nakakalason na sangkap. Kaya naman upang hindi na lumala ang kanyang sitwasyon ay agad niya nang ginamit ang kanyang aura sa loob ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang ginawa ay naging walang silbi dahil napakalakas ng lason. Sa kabutihang palad ay tinulungan na naman siya ng kanyang Scorching Sun na kung saan dahan-dahan na sinusunog ang lason sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang katawan. Kaya naman napangiti na lamang si Xiao Chen at kanyang sinabi na ang Xinyang Scorching Sun na ito ay talagang malaki ang pakinabang. Subalit nagulat siya nang makita niya ang ginawang aksyon ng Purple Snake King. Habang nakabuka ang kanyang bunganga ay kanyang sinabihan si Xiao Chen na pagbabayaran nito ang kanyang kamangmangan. Walang kahirap-hirap niyang nilamon ang ating bida. Napangiti din siya dahil iyon na ang huling pagkakamali niya. Ngunit bigla na lang siyang nabigla dahil sa nakagawa pa din ng paraan ng ating bida. Agad din niyang inilabas si Xiao Chen dahil sa pinsalang natamo niya. Makikita din ang bahagi ng ngipin na kasabay na bumagsak ng ating bida. At nang makababa siya ay sarkastiko niyang sinabihan ang Purple Snake King na kung bakit nawasak ang kanyang ngipin. Naiinis naman na sinabi ng Purple Snake King na aminado siyang minaliit niya ang katulad niyang tao. Kaya naman gagawin niya ang kanyang makakaya sa hinaharap. Matapos din siyang magsalita ay dahan-dahan niya nang pinaliit ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa kasing taas niya na ang ating bida. Lumakas din ang aura nitong nilalabas matapos ang kaganapang iyon. At nang makita naman ito ni Xiao Chen ay napaisip siya na ang kapangyarihan na maaaring nakakulong sa espasyo na natatakot din ang Purple Snake King sa kanya na tumakas. Nang makita naman ng Purple Snake King ang pananahimik ng ating bida ay tinuwanan niya ito, at kanya ding sinabi na bagamat ikaw ay nasa ikalimang antas lamang ng Immortal Realm, ang mga tao ay tuso. Para maiwasan ka na makatakas, dapat gumawa ng ilang hakbang. Ngunit tinuwanan din naman siya ni Xiao Chen at sabay niyang sinabi na masyado siyang minamaliit ng Purple Snake King. At kung hindi din siya nagkakamali, ang iyong kakayahan ay hindi lamang naglilimite sa kanyang pag-alis. Dahil alam niyang kahit siya mismo ay makukulong din ng kapangyarihang ito. Ngunit hindi naman nagpakita ng takot ang Purple Snake King bagkus ay kanya pang sinabi sa ating bida na kung ano naman kung ganun nga. Napangiti naman si Xiao Chen dahil kung gayon nga ang kaso ay papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan.
Ninas naman ang Purple Snake King nang kanyang marinig ang kaiabangan ng ating bida. Kaya naman agad na siyang naghanda upang gumawa ng isang atake. Mabilis din siyang nakalapit sa ating bida ng mabilis dahil hindi gumagalaw si Xiao Chen. Agad din niyang pinakawalan ng kanyang atake habang ang ating bida naman ay nanatiling nakatayo ito. Nang makita naman ni Xiao Chen ang ginawang atake ng Purple Snake King ay kanya itong sinabihan na ang kanyang atake ay walang kwenta sa kanya. Hindi naman pinansin ng Purple Snake King ang sinabi ng ating bida bagkus ay mabilis siyang kumilos. At nagtungo sa likod ng ating bida, ngunit napansin naman siya ni Xiao Chen. Nagsalita din ang Purple Snake King habang naghahanda na kung sa tingin ba daw ng ating bida ay isa siyang tanga. Kasunod nun ay agad niya nang ibinuka ang kanyang bunganga upang subukan na namang lamunin ang ating bida. Matapos ang kanyang ginawa ay nagtataka siya na kung nagawa ba niyang lamunin ang ating bida. Ngunit sa kanyang pagtataka ay bigla namang nagsalita ang ating bida sa kanyang itaas na talagang isang tanga ang Purple Snake King. Nagulat naman siya nang kanyang makita ang ating bida na nasa kanyang itaas. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang lahat ay mabilis na siyang inatake ni Xiao Chen gamit ang malakas na puwersa paibaba, at sa lakas nito ay nagkaroon ito ng pagkasira ng lupa. Kasunod naman nito ay naglabas ng aura si Xiao Chen sa kanyang kamay, at kanyang sinabihan ng Purple Snake King na tanggapin ang suntok mula sa kanya. Nagpatuloy ang pagpapalabas ng aura ni Xiao Chen sa kanyang kamay hanggang sa kahit siya ay namangha na din sa bigat ng kanyang kamay dahil sa nag-umapa na kapangyarihan. Kanya na din itong binitawan at sa lakas nito ay makikita ang pagtilansak ng tipak ng bato. Nagkaroon din ito ng malakas na pagsabog at malawakang impact sa lugar. Kaya naman ang ibang mga nilalang sa malapit ng pinaglalabanan ay hindi din nakaligtas. May ilan din na sinusubukang makatakas sa malawakang impact ng pagsabog, na kahit ang mga ibon sa kalangitan ay hindi din nakatakas. Nang mawala din ang malakas na atake ay hindi na kinayang tumayo ng Purple Snake King dahil sa labis na pinsala sa kanyang katawan. Sinabihan din ito ni Xiao Chen na kung hanggang dito na lamang ba ito. Napaisip naman ng Purple Snake King dahil hindi niya inaasahan na ang isang nasa ikalimang yugto ng Immortal Realm ay may ganoong nakakakilabot na kapangyarihan. Iniangat na din ni Xiao Chen ang kanyang kamay habang inihahanda ang kanyang pangwakas na atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay kanya na itong pinakawalan. At sa pangalawang pagkakataon ay nagkaroon na naman ng malakas na pagsabog at malawakang impact sa lugar. Maya-maya pa nang mawala ang malakas na pagsabog na iyon ay makikita ang balat ng Purple Snake King sa lupa. Napaupo naman si Xiao Chen sa labis na pagod ng kanyang katawan dahil hindi basta-basta ang kanyang binitawang mga atake. Nasabi pa nga niya na halos ubusin ng suntok na ito ang lahat ng lakas niya. Napahanga din siya dahil magaling din ang Purple Snake King sa lason, na nagkataong napigilan ng Scorching Sun ng Divine Sun. Dahil kung hindi, ang pagtalo dito ay talagang hindi magiging madali. Kanya ding dinampot ang balat ng Purple Snake King. Dahil sa malaking tulong ito kay Black gaya ng kanilang sadya sa lugar na ito. Na mapalakas si Black at mapataas ang antas nito. Samantala mapapansin naman ang maliit na butas sa ilalim ng lupa. At makikita dito ang Purple Snake King na nakaligtas. Naiinis din siya sa nangyari sa kanya. Nang hihinayang din siya sa nasayang niyang panahon ng pagpapalakas at sa kanyang reincarnation technique. Habang kanyang pinagmamasdan ang ating bida ay sinumpa niya ang ating bida. Na maghintay lamang ito sa kanyang paghihiganti at sa kanyang pagbalik. Naisip din niya na kailangan niya ng magmadaling makabalik sa kanyang teritoryo. Ngunit natigilan naman siya nang magsalita ang ating bida na kung sa tingin ba ng Purple Snake King ay hindi niya ito nakita. Napalingon naman ang Purple Snake King habang kinakabahan. Nang kanyang makita si Xiao Chen na nakatingin na sa kanya ay kinilabutan na lamang siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na kung hindi niya ba ito inaasahan. Lumabas naman ang pawis ng Purple Snake King dahil hindi pa din siya makapaniwala na magagawa siyang makita ni Xiao Chen. Ngunit ipinaalam naman sa kanya ni Xiao Chen na matapos niyang talunin ang Red Armor, ay nalaman niya na ang mga extraterrestrial na nilalang ay may mga paraan na makalabas sa kanilang balat. Matapos din sabihin ni Xiao Chen ang kanyang nalalaman ay agad niya na itong nilapitan. At agad na dinampot dahil sa wala naman na itong magagawa. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na ang marangal na Purple Snake King, na sa kagustuhan nitong makaligtas, ay nagpalit ito ng ganitong hitsura na talaga namang nakakalungkot.
Galit namang sinabihan ng Purple Snake King ang ating bida na pakawalan siya nito. Nainas naman si Xiao Chen, sa kulit ng Purple Snake King kaya naman kanya itong pinahirapan gamit ang kanyang daliri. Mas lalo namang nainas ang Purple Snake King sa ginagawa sa kanya ng ating bida. Makalipas pa ang ilang sandali ay nawalan na ng malay ang Purple Snake King dahil sa ginagawa sa kanya ni Xiao Chen. Pagkatapos ay agad na din na umalis si Xiao Chen sa lugar upang puntahan ang dalawa. Natutuwa din si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay isang kaaya-ayang sorpresa upang mahuli ang Purple Snake King sa pagkakataong ito. At ang pagdala nito pabalik ay tiyak na maghahayag ng pinakakumpletong impormasyon sa labas ng domain. Makalipas din ang ilang mga sandali sa lugar na kung saan naglaban sina Xiao Chen at ang Purple Snake King, ay dumating na ang nangungunang general ng Bone Giant Dragon. Agad din niyang sinuri ang lugar na pinaglalabanan ng dalawa. Napaisip din siya na kung ang Purple Snake King ba ay namatay na. Ngunit nag-alala siya na kung hinuli ito ng buhay ng lahi ng tao. Nainis din siya dahil sa nagdulot ang Purple Snake King sa kanilang mga extraterrestrial na nilalang ng kahihiyan. Ilang sandali pa sa kanyang malalim na pag-iisip ay dumating na din ang isa pang general. Agad din siyang nagtanong na kung namatay na ba ang Purple Snake King. Sinabihan naman siya ng tigre na nag-aalala siya na hinuli siya ng buhay ng lahi ng tao. Sinabi naman ng general na ibon na ang Purple Snake King ay lumabag sa kalooban ng Bone Dragon at dumating upang lamunin ang mga extraterrestrial na nilalang ng walang pahintulot, na isa ng katapusan sa kasamaang palad, siya ay nahuli ng sangkatauhan. Sinabi naman ng nangungunang general na kailangan nila itong iulat ng magkasama sa Bone Dragon ang pangyayaring ito. Agad na din silang nagmadaling bumalik patungo sa Bone Dragon. Habang sa kabilang banda naman ay may napansin ang dalawa na parating. Hindi naman agad nakilala ito ni Xiao Hong. Ngunit nang makalapit na ng bahagya ang ating bida, ay kanya itong ikinatuwa dahil sa ito ay si Xiao Chen. Nang makalapit na ang ating bida ay masaya niyang sinabihan ng dalawa na natapos niya ito. Nang marinig naman ito ni Xiao Hong ay kanyang tinanong na kung ang Immortal Purple Snake King ba na nasa ikapitong yugto ay natalo lang ng ating bida, na isa lamang lahi ng tao na nasa Immortal ng ikalimang yugto ng makalangit na realm. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi niya pa ito napatay. Naintindihan naman ito ni Xiao Hong dahil alam niyang lamang ng antas ang Purple Snake King na iyon. Ngunit ang makatakas sa kamay ng Purple Snake King ay isa na ding masasabing kamangha-mangha at bihira. Ngunit nabigla naman siya nang ilabas ni Xiao Chen ang Purple Snake King na walang malay. Nakangitibing sinabi ni Xiao Chen na hinuli niya ito ng buhay. Halos malaglag naman ang panga ng dalawa nang na ito ang Purple Snake King na hinuli ni Xiao Chen. Halos mabaliw naman si Black sa pagnanais na lamunin niya ito. Ngunit binatukan naman siya ni Xiao Chen dahil sa hindi pa ito maaari. Sinabihan din niya ang dalawa na huwag mag-aalala dahil ang buhayin ng Purple Snake King ay isang mahusay na paraan. Wala namang nagawa si Black dahil sa kung tutuusin ay tama din naman ang sinabi ni Xiao Chen. Habang naiinis si Black ay halos manigas naman si Xiao Hong dahil sa hindi pa din siya makapaniwala. Inihayag naman ni Xiao Chen na kahit na ang Purple Snake King ay isang immortal na ikapitong antas, ang kanyang cultivation ay nakabase lang lahat sa lason, at nagkataon, ito ay walang silbi sa kanya. Dagdag pa niya na kung ang Purple Snake King ay may katawan na kasing tigas ng pulang baluti, hinding-hindi niya ito mahuhuli ng buhay. Matapos sabihin ito ni Xiao Chen ay agad naman na tumalon si Black sa ulo ni Xiao Chen habang naiinis pa din ito. Pagkatapos din ng mga pangyayari ay agad na din silang bumalik sa Upper Three Realms. Sa kabilang banda naman sa labas sa hindi kalayuan sa Wusen Peak ay naghihintay si Li Yunfei dito. Makalipas lang din ang ilang sandali ay lumabas na sina Xiao Chen dito, agad din na nagtanong si Li Yunfei sa kanyang senior brother na kung ano ang mga naganap sa kanilang pag-aani. Agad naman na sumagot ang ating bida na masagana ang kanilang ani, pero bago ang lahat bumalik na muna sila sa Wusen Peak. Mabilis silang umalis sa lugar upang sa Wusen Peak na nila pag-usapan ang naganap sa labas ng mundo. Maya-maya pa ay nakabalik na sila sa Wusen Peak. At nang makapasok din sila sa loob ng mansyon ay agad na sinabi ni Li Yunfei sa kanyang senior brother na kung maari ay ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Hindi naman sumagot agad si Xiao Chen bagkus ay agad niyang inilabas ang Purple Snake King. Nang makita naman ito ni Li Yunfei ay tinanong niya ang kanyang senior brother na kung ano naman ang nilalang na ito.
Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang Purple Snake King Salabos ng teritoryo, na isang general sa ilalim ng utos ng Bone Dragon. Nagulat naman si Li Yunfei nang marinig niya na ito ang Purple Snake King na isa sa mga general. Agad din siyang lumapit upang tignan ito ng maigi. Pinagpawisan naman ang Purple Snake King habang kanyang pinagmamasdan ang dalawa. Ngunit gayunpaman ay hindi siya nagpatalo sa kanyang takot at sinabihan niya ang dalawa habang nagagalit na pakawalan siya ng lahi ng tao. Tinuwanan naman siya ni Li Yunfei at sabay na sinabi na kung sa tingin ba ng Purple Snake King ay pakakawalan nila siya. Wala namang magawa ang Purple Snake King kung hindi ang magalit na lamang. Sinabi din ni Li Yunfei sa kanyang senior brother na ang kakayahang mahuli ng buhay ang Purple Snake King, sa pagkakataong ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila na matuklasan ang labas ng mundo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hahayaan niya na sa kanya ang soul searching. Ngunit ipinaalam muna ni Xiao Chen na maaaring may natitirang pressure mula sa Bone Dragon sa kaluluwa ng Purple Snake King. Kaya dapat ay mag-ingat si Li Yunfei. Agad naman na sumang-ayon si Li Yunfei na huwag mag-alala ang kanyang senior brother. Dagdag pa niya na dahil isa siyang bihasa sa ganitong bagay, kinuha na din niya ang Purple Snake King habang may seryosong ekspresyon. Nagpumiglas naman ang Purple Snake King na pakawalan siya ng mga ito. Samantala nagmamakaawa namang sinabihan ni Black si Li Yunfei na pagkatapos ng pagsusuri, ay dapat huwag kalimutan na ibalik ito sa kanya. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na huwag mag-alala ang maliit na aso. Nagalit naman si Black sa tinawag sa kanya ni Li Yunfei kaya naman sinabihan niya ito na ang kanyang pangalan ay Xiao Hei, at hindi isang aso. Inilipat naman ang eksena sa pinakamataas na tanggulan ng lantang langit, na kung saan nag-uusap ang dalawang Supreme. Sinabi nga dito ng Supreme Fire na mukhang nalaman na ni Li Yunfei ang kanilang mga plano. Napapikit naman ng mata ang matandang Supreme na ang taong sa wakas ay nag-cultivate ay madali niyang pinatay na ikinagagalit niya. Nagmungkahi naman si Supreme Fire na hindi pa naman sila tapos dito kaya bakit hindi sila direktang mag-declare ng digmaan sa Wushenpik. Agad naman na sinabi ng matandang Supreme na ito ba ay direktang deklarasyon ng digmaan. Kanya ding ipinaalam na ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan ay sadyang hindi sapat upang maalog ang Li Yunfei at ang Supreme Body Cultivation. Bigla namang may nagsalita na paano kung idagdag niya si Lao Na. Agad naman na nabigla ang dalawa kaya naman tinanong nila ito na kung sino ang naroon. Agad naman na lumabas ang matandang monghe na si Yuanzo. Bahagya namang nagulat ang matandang Supreme nang makilala niya ang Ancient Supreme Ancestor. Hindi naman ito itinanggi ng matandang monghe at kanyang sinabi na tama at siya nga ito. Tinanong naman siya ng matandang Supreme na kung paano nito nalaman ang lugar na ito. Agad naman na sinabi ng matandang monghe na madali lang itong mahanap ng isang tao na nagmula sa templo ng Buddha. Pumunta din siya upang magtanong na kung maari ba siya sumali sa puwersa at lipulin ang Wushenpik. Bago pa man sagutin ng matandang Supreme ang sinabi ng matandang monghe ay kanya munang sinabi na kung hindi siya nagkakamali ay nasa ikalawang yugto na ito ng Immortal Realm sa ngayon. At kahit kasama siya ay siguradong hindi ito kapantay sa Wushenfeng. Napangiti naman ang matandang monghe at kanyang sinabi na hindi naman ganon. Dahil ang kanyang templo ng Buddha ay may lihim na pamamaraan na matagal niya nang inihahanda. At hanggat ginagamit niya ang lihim na pamamaraan na ito, mabilis siyang makakabawi sa ika-6 na antas ng Immortal Realm. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig na nasa antas na ito ng ika-6 ng Immortal Realm. Kinumpirma naman ito ng matandang monghe at kanyang sinabi na hindi lamang siya, dahil kaya din niyang dalhin ang dalawa sa ika-6 na antas ng Immortal Realm. Sinabihan din niya ang dalawa na kung sa tingin ba ng mga ito ay may pagkakataon na silang manalo. Nang makita naman ng matandang monghe ang dalawa na bahagyang nagdadalawang isip ay sinabi niya ito na kung hindi naniniwala sa kanya ang mga ito ay maari naman silang sumama. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi ng matandang monghe ay nagbigay ng hudyat ang matandang Supreme. Sinyalas na payag sila dito. At pagkatapos din nun ay agad na silang umalis patungo sa templo ng matandang monghe. At makalipas lang din ang ilang sandali ay nakarating na sila sa Buddha Temple, na kung saan makikita sa labas ang mga disciples nito na gumagawa ng ritual. At ang bawat isa dito ay naglalabas ng malakas na enerhiya. Naging interesado naman ang matandang Supreme sa kanyang nakikita kaya naman kanya itong tinanong.
Hindi naman siya sinagot ng matandang monghe bagkus ay sinabihan niya ang dalawa na makinig ang mga ito sa kanya. Sa mga sandaling ito ay ipinaliwanag ng matandang monghe ang nakikita ng dalawa sa mga bagong henerasyon ng kanyang templo. Nagbigay naman ng papuri si Supreme Fire na nakakagulat, mayroon pa ring mga mahimalang kapangyarihan dito. Nakapagdesisyon naman ang dalawa na handa silang sumali sa puwersa ni Yuanzo o kung tawagin natin ay matandang monghe. Nang marinig naman ito ng matandang monghe ay ikinatuwa niya ito. Samantala tinanong naman siya ng matandang Supreme na kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nakomplito na ang kanilang plano. Nang marinig naman ito ng matandang monghe ay bahagya siyang napangiti dahil sa hindi niya inaasahan na itatanong ito sa kanya. Kasabay noon ay kanyang sinabi na pagkatapos nilang makomplito ang kanilang plano, ay nais niya na ang templo ng Buddha ay maging pinakamalaking sekta sa mundong ito. Samantala inilipat naman ang eksena sa labas ng domain na kung saan nakarating na ang dalawang general sa kanilang hari na si Bone Dragon. At sa mga punto ding ito ay ipinaliwanag ng dalawa ang nangyari sa Purple Snake King. At nang marinig naman ito ng Young Master ay nagulat siya sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Kaya naman kanyang tinanong na kung tama ba ang kanyang narinig na nahuli ng lahi ng tao ang Purple Snake King. Kinumpirma naman ito ng dalawa na tama ang narinig ng kanilang Young Master. Napasigaw naman ang Young Master at galit niyang sinabi na kung paano ito nangyari. Kanyang ding nasabi na kung maaari bang makalusot ang tao sa mga dayuhang teritoryo at makapasok sa teritoryo ng Purple Snake King upang mahuli siyang buhay. Ipinaliwanag naman ng unang general na ang Purple Snake King ay lumabag sa utos ng Bone Dragon Lord at pumunta sa gilid para lumunin ang sarili niyang angkan. Ninas naman ng Young Master ng kanya itong marinig kaya naman galit niyang sinabi na ang Purple Snake King na ito ay hindi sapat na matagumpay, ngunit higit pa sa sapat para sa kabiguan. Natahimik naman ang dalawang general dahil sa labis na galit ng Young Master at sa mga sinabi nito sa kanilang kasamahang general. Samantala nagsalita naman ang Bone Dragon at kanyang sinabi na kung gayon ang kaso sapat na ang bilang na ito. Kanya ding inutos sa dalawang general na ihanda sa kanya ang Divine Void Stone para sa kanya. Nang marinig naman ito ng Young Master ay bahagyang nagbago ang kanyang reaksyon at halos hindi siya makapaniwala. Nakahit ang dalawa ay natuwa din sa kanilang narinig. Sinabi din ng Young Master na kung nagbago na ba ang isip ng kanyang ama. Kinumpirma naman ito ng Bone Dragon at kanyang sinabi na bagaman ang hakbang na ito ay mag-aalis sa kanya ng transportasyong gas sa labas ng rehiyon, ngunit ngayon ay kailangan niyang gawin ito. Dagdag pa niya na kung tama ang hula niya, malapit nang maglunsad ng malawakang pag-atake ang sangkatauhan sa kanyang teritoryo. Nang marinig naman ito ng Young Master ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na ang lahat ay magsimula ng maghanda. Sa loob-loob din niya na kayong mga lahi ng mga tao, sa sandaling dumating kayo sa aking teritoryo, ito na ang pagkakataong mawala ang iyong sangkatauhan. Samantala mabilis na lumipas ang 6 na buwan. At sa loob ng bulwagan ng Wushenpik ay dumating si Old Joe upang magulat sa ating bida, na ang cultivation ng lahat ay pumasok sa realm ng Great Emperor. Tinanong naman ni Xiao Chen ang dalawa niyang disciples na kung nasaan ang dalawang bata na si Xingyun at Xindian. Agad naman na sumagot si Old Joe na ang dalawang batang ito ay lubhang mapagkumpetensya, at ngayon ang kanilang mga antas ng cultivation ay halos pantay na, gayunpaman, si Xingyun ay may kalmadong personalidad at pambihirang pag-iisip, kaya kapag sila ay nagsasanay ng magkasama, sila ay laging nananalo. Natuwa naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na kung tutuusin, bilang isang senior brother, ay dapat tayong magpakita ng halimbawa para sa ating junior brother. Kanya ding itinanong kay Old Joe na kung ang dalawang bata ba ay nagsasanay pa din sa Wushenpik. Agad naman na sumagot si Old Joe na umalis na sila at gusto daw nilang lumabas at maggalugad. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay kanyang nasabi na kung sabagay ang mga bulaklak sa greenhouse ay hindi makatiis sa pananalasa ng hangin at ulan. Ang paglabas para sa karanasan ay isang magandang bagay din para sa kanila. Samantala inihayag naman na ni Old Joe na may isa pang bagay na gusto niyang iulat na tila hindi masyadong matatag ang Buddha Temple nitong mga nakaraang araw. Naging interesado naman ang ating bida nang marinig niya ito. Idinagdag din ni Old Joe na nitong mga nakaraang buwan, ang bilis ng pagtitipon ng templo ng Buddha ng mga alagad nito ay pabilis ng pabilis, at ang bawat maliit na monghe na pumapasok sa templo ng Buddha ay tila nawala ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo.
Naging seryoso naman si Xiao Chen sa nakakagulat na balitang ito kaya't kanyang sinabi kay Old Joe na kung nakalusot na ba ang mga ito. Kinumpirma naman ito ni Old Joe na tama ang sinabi ng kanyang master. Napaisip naman si Xiao Chen na kung ano ba talaga ang plano ng templo ng Buddha. Sa pag-iisip naman ng ating bida ay bigla namang dumating ang isa pa niyang alagad. At iniulat nito na mayroon silang malaking bagay na natagpuan. Na ilang araw na ang nakalipas, natagpuan niya ang isang batang monghe na nakatakas mula sa templo ng Buddha sa paanan ng isang kalapit na bundok. Kanya ding inilabas ang isang bahagi ng memorya at sabay niyang sinabi na nabawi niya ang alaala ng batang monghe na iyon. Pinagmasdan naman ito ni Xiao Chen at nakita niya ang mga ginagawa ng mga binatang monghe. Matapos niyang makita ang mga kaganapan ay ikinagalit ito ng ating bida at kanyang sinabi na kung paanong nagagawa ito ng templo ng Buddha ang kasuklam-suklam na gawaing ito. Agad din niyang tinanong si Xuanfeng na kung nasaan ang binatang mongheng ito ngayon. Sa tanong ng ating bida ay agad naman na sumagot si Xuanfeng na ang mga pinsala ay masyadong matindi upang mailigtas ito. Sa hindi inaasahan naman ay biglang dumating ang alagad ni Xuanfeng na may isang taong dumating na nagmula sa templo ng Buddha. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na tamang-tama ang dating nito at papasukin ang taong ito. Mabilis naman itong sinunod ng alagad at agad na lumabas upang papasukin ang mga taong dumating. Maya-maya pa ay pumasok na ang tatlo na pinangungunahan ng matandang monghe ng walang halong takot. Napalingon naman ang dalawa sa pagpasok ng tatlo at nakita nila na kasama dito ang dalawang supreme. Kaya naman naunang magpaalam si Old Joe na lalabas muna siya. Kahit si Xuanfeng ay ganun din ang ginawa. Nang makaalis ang dalawang alagad ng ating bida ay makikita ang seryosong mukhang ekspresyon nito. Nagsaad naman na ang matandang monghe na kung kamusta ang supreme body cultivation nitong kamakailan. Sinagot naman ito ni Xiao Chen habang nakangiti na maayos siya nitong mga nagdaang araw. Tinuwanan din ng ating bida ang dalawang supreme na dating nasa panig niya. Pabiro din niyang sinabihan ang dalawa na mukhang parang napakalapit nito sa templo ng Buddha. Natatawa din namang kinumpirma ito ng matandang supreme, at kanyang sinabi na ang matandang ito at ang Yuanzu ay magkapareho ang mga interes at nagkaroon ng magandang pag-uusap. Sinabihan naman sila ni Xiao Chen na kung tama ang kanyang hula dapat may sasabihin kayong tatlo sa pagdating nyo ngayon. Kinumpirma naman ito ng matandang monghe na tama ang sinabi ng ating bida. Pumunta siya dito ngayon para ipaalam sa iyo ang tungkol sa isang bagay sa Wusen Peak. Na ngayon, narito siya para mag-issue ng susunod na paunawa tungkol sa kanilang desisyon na huwag lumahok sa mga darating na digmaan sa ibang bansa. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen dahil sa inaasahan niya na ito matapos niyang makita ang kasuklam-suklam na ginagawa ng Buddha Temple. Ipinagpatuloy naman ng matandang monghe ang kanyang mga sinabi na hindi lamang ito. Dahil umaasa din siya na sa hinaharap, kapag nakatagpo ng anumang bagay ang siyam na kaharian na ito, ang kanyang Buddha Temple ang magiging pangunahing pagtutuunan ng pansin. Sinabihan naman siya ng ating bida na mukhang ang cultivation ng Yuanzo ay muling bumalik na. Napatawa naman ng matandang mongheng si Yuanzo at kanya itong kinumpirma. Tinanong naman ni Xiao Chen ang dalawang supreme na kung ang dalawa ba ay sumali na sa Buddha Temple. Sa tanong naman ni Xiao Chen ay hindi tumugon ang dalawa. Bagkus ay ang matandang monghe ang nagsalita na hindi lamang iyon, ngunit umaasa din siya na ang Mount Wusen ay opisyal na nasa ilalim ng utos ng kanyang Buddha Temple. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen hindi niya nanatiis ang kanyang galit sa mga sinasabi ng matandang monghe. Kaya't kanya nang sinabihan ito na kung seryoso ba ang matandang kalbong monghe. Sumagot naman ang matandang monghe na bilang isang supreme cultivation, ay ginagalang niya ito, kaya lagi siyang matyaga sa kanyang mga salita. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng kanyang aura na sana ay hindi maging ingrate ang supreme body cultivation. Kahit ang dalawa ay sumabay din ng pagpapalabas ng kanilang mga aura upang ipakita ang kanilang katapatan sa matandang monghe. Napangiti naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na sa hindi inaasahan, kayong tatlo ay umabot na sa ika-6 na antas ng Immortal Realm. Tinanong din sila ni Xiao Chen na kung ito na ba ang kanilang ipinagmamalaki. Nagsaad naman ang matandang monghe na bibigyan niya ng 3 araw ang atong bida upang isaalang-alang ang kanilang nais, at umaasa na magagawa ni Xiao Chen ang tamang pagpipilian. Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Xiao Chen na kung bakit 3 araw pa kung kaya naman niyang itong sabihin ngayon.
Sa puntong ito ay seryosong sinabi ni Xiao Chen na bilang katawan ng Wu Shenfeng, ay hindi magiging mababa sa sinuman. Napatawa naman ang matandang monghe, at kanyang sinabi na alam niya na ito ang magiging resulta. Dagdag pa niya na dahil hindi makapaniwala ang magagandang salita, ay maglaban sila hanggang kamatayan. Sa 3 araw, ang Wu Shenpik ay hindi naiiral sa mundong ito. Kanya ding inihagis ang scroll sa ating bida bilang hudyat sa deklarasyon ng digmaan. Agad naman itong sinalo ni Xiao Chen dahil kung tutuusin, ay ito din naman ang kailangan na gawin upang hindi maging hadlang ang mga ito sa nalalapit din na digmaan laban sa mga extraterrestrial na nilalang. Sinunod din niya ito gamit ang kanyang nag-aapoy na aura at bilang tugon sa kanilang digmaan. Tumayo din si Xiao Chen dahil sa wala pa ding tigil ang 3 sa pagpapakawala ng mga aura nito. Habang naglalakad siya papalapit sa mga ito ay dahan-dahan na lumalabas ang matinding aura. Sa bawat hakbang din niya ay mas lalong lumalakas ang matinding aura na dahilan upang dahan-dahan na mawala ang aura ng 3. Inihayag din ni Xiao Chen sa kanila na pagkalipas ng 3 araw, maghihintay ang Wu Shenfeng para sa lahat. Napangiti naman ang matandang monghe dahil ito ang kanyang hinihintay. Agad din silang tumalikod na 3 paalis ng Wu Shenfeng. Habang ang ating bida ay pinagmamasdan lang sila na paalis habang naglalabas ng kanyang aura. Napangiti din siya dahil sa ganitong paraan ay lahat ng anumang problema ay malulutas. Inilipat ang eksena sa Buddha Temple na kung saan nakabalik na ang 3. Natatawa din na inihayag ng matandang monghe sa lahat ng kanyang nasasakupan na sa 3 araw, wala ng martial god pick sa mundong ito. Sa panahong iyon, ang mundong ito ay igagalang ng lahat. Napatawa din naman ang lahat ng kanila itong marinig dahil sa kumpiyansa ng mga ito sa kanilang mga kapangyarihan ngayon. Sa kasiyahan ng lahat ay bigla namang may isang pumasok at habang naglalakad papasok ay kanyang sinabi kay Yuanzo na mayroon siyang regalo. Bahagya namang nagtaka ang matandang monghe at nasasabik siya sa sinasabing regalo ng kanyang nasasakupan. Agad naman na inilabas ng kanyang nasasakupan ang isang mahiwagang lalagyan. At lumabas dito ang 2 disciples ng ating bida na nakatali at walang magawa. Nakita naman ng 2 ang nasa paligid nila na mga master ang mga ito. Tinanong naman ng matandang monghe ang kanyang nasasakupan na kung sino ang 2 bata. Nakangiti naman na sinabi nito na ang 2 bata na ito ay ang disciple ng Supreme Body ng Physical Cultivation. Nang marinig naman ito ng mga hangal ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang kanilang mga mukha. Nagsalita din ang may maskara na hindi ba't masyado namang kasuklam-suklam na bihagan ang kanyang mga disciple. Sinabi din ng isa na ito ang usapin nila sa Wu Shenfeng, hindi nararapat na isama ang 2 maliliit na manika na ito. Nagbigay naman ng mungkahi ang isa pa na ang pagputol ng damo at pag-aalis ng mga ugat ay ang paraan ng hari, dahil ang 2 maliliit na manika na ito ay ang direktang mga disciple ng Supreme Body ng Physical na Cultivation, natural na may kakayahan silang pinuhin ang kanilang mga diskarte sa katawan ng ancient times. Dagdag pa niya na kung naisip na ba na lahat na kung mabubuhay ang 2 manika na ito, ay makakamit nila ang mahusay na cultivation sa hinaharap. Bigla namang napaisip ang 2 na naaawas sa 2 bata nang kanilang marinig ang sinabi ng kanilang nasasakupan. Idinagdag din ng isang ito na sa oras na iyon, hindi ba kayo natatakot sa 2 taong kasing lakas ng Supreme Body ng Physical Cultivation na darating upang maghayganti? Hindi naman nagsalita ang 2 dahil alam nilang tama ang sinabi ng kanilang nasasakupan. Nagsalita naman ang matandang monghe na tama ang sinabi nito, dahil napagpasyahan nilang sirain ang Wu Shenpik, natural na kailangan nilang puksain ang ugat ng dahilan. Gayunpaman, ang 2 manika ay talagang lubhang kapaki-pakinabang. Ang una, ang pagkakaroon ng 2 tao sa kamay ay maaaring makagambala sa Supreme Body ng Physical Cultivation. Pangalawa, maaari din nilang matuklasan ang sikreto ng sinaunang pamamaraan ng quenching sa kanilang katawan. Nang marinig naman ito ng 2 ay nakaramdam sila ng pagkabahala lalong-lalo na si Xindian dahil nasa kanya ang quenching technique. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nagkaroon ng matinding pagnanasa ang lahat ng mga Supreme sa 2 bata na malaman din nila ang sekreto ng quenching technique.
Sa isip-isip naman ni Qingyan na nabago niyo makuha ang iyong nais ay dadaan muna ito sa kanyang bangkay. Habang si Xingyun ay naging seryoso sa maaring mangyari. Ngunit gayunpaman ay hindi sumuko ang dalawa at nanatiling determinado ang kanilang ekspresyon at gumagawa ng mabilis na pagkilos kahit na nakatali ang kanilang mga katawan. Ninas naman dito ang matandang monghe sa ginagawa ng dalawa. Kaya naman kanya na itong ginamit ng kanyang aura, at pinatamaan ang mahinang parte ng katawan ng mga ito. Habang nahihirapan si Qingyan ay kanyang sinabihan ang matandang monghe na gusto pa niyang putulin ang kanyang mga meridian at mamatay sa nayang sariling paraan. Napatawa naman ang matandang monghe sa kanyang narinig dahil malakas ang loob ng bata. Sinabihan din niya ang kanyang nasasakupan na tignan nito ang dalawang bata at dalhin kasama nila sa Wusen Peak sa loob ng 3 araw. Mabilis naman na kumilos ang dalawa at kanilang binuhat ang dalawang bata upang itago muna ito pang samantala. Sinabihan din ng matandang monghe ang lahat na bumalik na muna ang mga ito upang makapaghanda sa loob ng 3 araw. Dahil sa pagkakataong iyon ay isang madugong digmaan ang magaganap. Samantala inilipat ang eksena sa Wusen Peak na kung saan nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Dito ay sinabi ni Xiao Chen sa kanyang junior brother ang pag-aaklas ng ibang mga supreme at ang kasuklam-suklam na ginagawa ng Buddha Temple, at ang gusto nitong digmaan na magaganap sa loob ng 3 araw. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay napainom siya ng kanyang alak. Matapos niyang uminom ay kanyang sinabi na hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang paggalaw ng mga taong ito. At sisirain nila ang ating Wusen Peak sa loob ng 3 araw. At ayon din sa nakalap niyang investigasyon, mahigit 40 supreme figures at mahigit 100 sects ang kumukubkob sa oras na ito, na kung tutuusin ay malaking usapin. Nagulat naman si Black sa kanyang narinig kaya naman kanyang nasabi na 40 supreme beings, laban sa tigre. Dagdag pa niya na sinubukan din nilang tignan ang supreme ng Mount Shenfeng na malayo sa bilang ng mga ito. Natawa naman si Li Yunfei sa sinabi ni Black. At nang makita ito ni Black ay naiinis niyang sinabi kay Yunfei, na kung ano ba ang walang kwentang iniisip nito. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na maliit na asong itim, na mali ang sinabi nito. Agad naman na tinanong ito ni Black na kung ano naman ang kanyang mali. Seryoso namang sinabi ni Li Yunfei na ang harapin ang mga ito, kasama ang kanyang senior brother ay sapat na. Nang marinig naman ito ni Black ay natahimik siya dito at hindi agad nakapagsalita. Ilang sandali pa ay tumalon pababa at umalis habang kanyang sinasabi na kahanga-hanga na kayo. Matapos ang pag-uusap ng tatlo ay mabilis na lumipas ang mga sandali. At sa bungad ng Wusen Peak ay sinabi ng isa sa kanyang kasama na tapos na. Sa wakas nakapasok na rin ako sa Martial God Peak. Ngunit sa kasamaang palad, at kung nalaman lamang niya ito ng maaga ay hindi na sana siya pumunta dito. Sinabi naman ng kanyang kasamang babae na kung bakit hindi na lang sila umalis habang maaga pa. Narinig naman ang pag-uusap nilang dalawa ng isa at sinigawan sila nito na kung gusto nitong mga umalis, ay umalis na ng mabilis, at huwag nang magsalita ng nakakapagpahina ng loob dito. May nagsalita naman na isang matanda at kanyang sinabi na tila hindi alam ng mga ito ang nakaraan sa pagitan ng Supreme Body Cultivation at ang Supreme ng Cloud Flying. Pinalapit din niya ang lahat upang sabihin niya ang nakaraang kwento ng 2 tao na minsang pumatay sa itaas na 3 kaharian hanggang sa bingit ng kamatayan. Inilipat naman ang eksena sa mga nasasakupan ng ating bida. Dito ay masayang sinabi ni Thunder Supreme na sa wakas ay magkakaroon na din sila ng pagkakataong lumaban. Ngunit sa masayang sinabi ni Thunder Supreme ay tila hindi sang-ayon ang tatlo. At nang makita naman ito ni Thunder Supreme ay naiinis niyang tinanong ang tatlo na kung anong ibig sabihin ng kanilang mga reaksyon. Sinabi naman ng tatlo na mukhang hindi alam nito ang ugali ng kanilang mga master. Ngunit sa kanilang sinabi ay mas lalong hindi maunawaan ito ni Thunder Supreme. Malinaw namang inihayag ni Black Dragon na walang pagkakataon na gumawa sila ng anumang hakbang. Habang umiiyak na umiinom ang tatlo ng alak ay hindi pa din ito naunawaan ni Thunder Supreme ang ibig sabihin ng tatlo. Kaya naman naiwan siyang walang ideya sa mga nangyayari at pilit niyang tinanong ang tatlo na kung anong ibig sabihin ng mga ito. Samantala inilipat ang eksena sa ating bida na kausap ang kanyang minamahal. Dito ay bakas ang pag-aalala sa mukha ni Jiang Meng. At nang mapansin naman ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na huwag itong mag-alala, dahil maliit na eksena lang ito para sa kanya.
Ngunit iginiit naman ni Jiang Meng na gayunpaman ay dapat pa ding mag-ingat nito. Masaya namang sinabi ni Xiao Chen na natural lamang na mag-ingat siya, kanya ding sinabi na kapag naalis na ang mga taong ito, magpapakasal na silang dalawa. Nagulat naman si Jiang Meng nang kanyang marinig ito, kaya't kanyang sinabi na paano naman si Sister Wuling at Sister Kenlan. Nabigla naman si Xiao Chen nang marinig niya ito kay Jiang Meng kaya't kanyang nasabi na kung ano naman ang kinalaman nito sa kanila. Nahihiya naman ipinaliwanag ni Jiang Meng na sa panahong ito, ay maraming sinabi ang dalawa niyang sister sa kanya. Nanigas naman si Xiao Chen nang kanya itong marinig, habang si Jiang Meng naman ay natawa habang kanyang sinasabi na hindi niya ito sinusubukan. Dagdag pa niya habang namumula ang mukha na hihintayin niya ang ating bida sa araw na pakakasalan siya nito. Agad din siyang umalis sa silid sa sobrang hiya dahil sa kanyang sinabi sa ating bida. Samantala ay napangiti na lamang si Xiao Chen dahil sa ugali ng babaeng dapat niyang protektahan gaya ng kanyang ipinangako sa may-ari ng kanyang katawan. Mabilis naman na sumapit ang 3 araw sa Mount Wushen na kung saan ito na ang araw ng digmaan laban sa hukbo ng Buddha Temple kasama ang mga taksil na Supreme. Mabilis din na nagkaroon ng masamang panahon dahil sa tensyon ng lugar. Ilang sandali pa ay bumuhos ang malakas na ulan na tila hindi sangayon sa magaganap na digmaan. Sa baba ng Mount Wushen ay ramdam ng mga alagad ang mabigat na aura ng mga kalaban. Ngunit dahil sa kailangan nilang protektahan ang Wushen Peak ay nanatili silang nakatayo sa mga ito. Samantala makikita naman sa kalangitan ng hukbo ng Buddha Temple na pinangungunahan ni Yuanzhou kasama ang mga taksil na mga Supreme. Nakahanda na din ang mga ito na gumawa ng malawakang digmaan upang lipulin ang Wushen Peak. Sinabi din ng matandang monghe na si Yuanzhou na ngayong araw ay ang araw ng pagkawasak ng Wushen Peak. Sabay-sabay din na isinigaw ng mga taksil ang araw ng pagkawasak. Bahagya namang nababahala ang ibang mga alagad ng Wushen Peak dahil ramdam nila ang mabigat na kanilang kinakaharap. Hindi naman bago kay Duan Siliang ang eksenang ito kaya naman kalmado lamang siyang. Samantala nagtanong naman ang isa na junior brother mukhang nakita muna ang eksena noon. Ngunit bahagya namang nena si Duan Siliang at kanyang sinabihan ang ito na kung ano ang tinawag sa kanya nito. Inulit naman ito ng alagad na sinabi niya na junior brother, dahil ang antas ng cultivation nito ay masyadong mahina. At dapat ay sumambo lamang ito sa Renwu Divine Peak. Napasukan naman ng dugo si Duan Siliang nang kanyang marinig ang mga sinabi ng alagad. Samantala naiinis naman na ang matandang monghe na kung bakit hindi pa lumalabas ang Supreme Body Cultivation at ang Supreme ng Cloud Flying o kilala nating Li Yunfei. Ngunit sa kanyang sinabi ay agad naman na lumitaw ang dalawa sa kanilang harapan. Dito ay tumindig ang dalawang matalik na magkaibigan sa harap ng hukbo ng Buddha Temple. Naging seryoso naman ang lahat nang makita nila ang dalawa. Seryoso ding sinabi ng matandang monghe na bibigyan niya pa ito ng pagkakataon na magpasakop sa kanya o ang isang kalamidad sa Wushen Peak. Napangiti naman si Li Yunfei at kanyang sinabihan ang matandang monghe na mukhang masyadong tiwala ang matanda. Sumagot naman ang matandang monghe na kung wala siyang tiwala, dapat ay hindi na siya pumunta ngayon. Kasabay din nito ay seryoso niyang sinabihan si Li Yunfei na winasak nito ang kanyang Buddha Temple at pinatay pa ang 9 na kaharian sa isang madugong bagyo. Kaya ngayon, kikilos siya para sa kalangitan. Seryoso din naman siyang sinabihan ni Li Yunfei na kung may kakayahan nito ay lumapit lang. Agad naman na lumipad ang matandang monghe at kanyang sinabihan ang dalawa na sumunod ito. Pinagmasdan naman ng dalawa ang hukbo ng Buddha Temple na parang walang pakialam. Nang bahagyang makalayo ang mga ito ay naghanda naman ang dalawa. Agad na din silang umalis upang sundan ang hukbo ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda ay sinabihan ng matandang monghe ang kanyang mga nasasakupan na mabilis at mapagpasyahan, ang dalawang ito ay lubhang sanay sa matagalang pakikidigma. Agad naman na sinunod ito ng mga Supreme habang bakas sa kanila ang ngiti. Ilang sandali pa ay matatanaw na nila ang dalawa na patungo sa kanilang lokasyon.